Hello, so good morning. This is Jade from Kosotod's Chicken Breeding Farm, no? So, good morning kasi ngayon it's 1:35 a.m. sa pagre-record ko ngayon. Kaya lang hindi ako makatulog kasi gusto kong i-discuss tong topic na to, no? So, very important topic. Topic for today is NCD, no? Newcastle disease or ND. So, peste, no? Ito yung mga umuubos ng ating mga manok. So, bago ako magsimula, no? Ikwento ko sa inyo yung experience ko, no? Nung mag-start ako magmanok, bumili ako ng 40 heads ng mga manok, no? So, tapos, yung 40 chicks na yun, pinalaki ko na, no? Dagdag ako ng 60 heads, so naging 100 heads na. Tapos, may demand sa akin, malaki ang demand ng chicks, no? 500 heads per week. Yun yung demand sa akin that time. So, hindi kaya ng natives sa bahay, no? Natives ng nanay sa tatay ko, na isupply yung ganong kadami. So, what I did, bumili ako ng manok sa palengke. So, pagbili ko ng manok sa palengke, kasi yung aking 100 heads ng sisiyo dati, no? Lumalaki na sila ngayon, no? So, they're around 5 months and 6 months. Hindi pa sila nangingitlog. So, bumili ako ng 4 na manok sa palengke. So, in-isolate ko yung 4 na manok for 2 days. No? Wala namang problema kasi yung 4 na manok. So, ginawa ko after kong ma-isolate ng 2 days, nilagay ko sila dun sa malaking bahay, no? Sa breeding pen ko dati. So, merong mga 120 na manok ang nandun. So, 100 yung akin, no? Tapos yung kay Papa na mga 20 to 40 heads ng hens, no? So, after a few days, no, pumunta ako ng Manila for training about diabetes. Habang nasa Manila ako, nagte-text sila sa bahay na nalalaglag yung mga manok habang nangingitlog. So, yung aking mga manok na pinalaki hanggang 6 months, that's the time na umiitlog sila. Nag-start sila mangitlog on the day na namamatay sila. No? So, ang pangit tingnan. Start nangingitlog, namamatay. Kasi yung sa 4 na binili ko sa palengke, may baon pa lang peste, no? May baong virus ng ND, no? Newcastle disease o yung peste, no? And yung farm namin, hindi kami naka-experience ng peste for more than 10 years na. So that's the first time, no? Kasi bumili ako ng manok sa palengke. Okay. So with that, no, hindi ako nag-stop, no? Hindi ako nag-stop sa pagmamanok. It was a challenge for me. It was a learning na kailangang ibahagi din sa iba, no? Para hindi maulit sa iba. No, imagine mo, ang laki na ng puhunan mo, ilang thousands na yun. Mag 100 heads times 500 lang, no? So 5,000 na siya, no? So 500 times 100, ilan ba? 100 times 500. Basta malaki na. 5,000, 50,000 something. So, oo. 50,000, sorry. So, ganon. So, malaking nawala ang pera. No? Pero, regardless, purso pa rin tayo. Kasi, sinasabi nga, no? We only fail if we quit. No? If we stop doing so. So, ngayon, pag-uusapan natin yung ND, no? Yung peste. So, we'll talk about yung cause niya, yung signs, yung transmission, tsaka prevention. So, ano ba nagko-cause ng peste? So, cause po ito ng virus, no? So, virus. Newcastle disease virus, no? So, dahil virus ito, wala itong gamot, no? Hindi mo to pwedeng gamitan ng antibiotics kasi antibiotics, pinapatay nun is bacteria. Itong ND virus is virus. So, walang gamot. So, may tatlong classification ang importante nating malaman to, ha? Para sa part 2 ng video na to, which is vaccination. So, may tatlong classification yung virus na ito, no? Yung mga virus. So, merong lentogenic, lentogenic, merong mesogenic, tsaka merong velogenic. So, nakaklasify ang virus based sa kanyang virulence or kung gaano siya makapatay, no? Fatality. Gaano siya paano niya ma-infect yung mga manok, no? Ilang percent bang namamatay, no? So, sa lentogenic na
sa lentogenic na classification ng mga virus, hindi sila negligible. Ibig sabihin, may konti or tuwala, no? Walang namamatay. Kung ma-infect yung manok mo ng strain ng ND virus na lentogenic strain. So, again, hindi mamamatay or konti lang mamamatay sa manok mo kung na-infect ng lentogenic strain kasi mahina siya, no? Low virulence ito siya, low. L for low. Tapos meron tayong mesogenic. So, yung mesogenic, mas matapang na siya, no? So, makakakos na siya ng mas madami-dami na yung mamamatay sa manok mo, no? Kung ito ang tumama sa manukan mo, mesogenic. And M for medium moderate, no? Tsaka ito, velogenic strain. Kapag velogenic na yung tumama sa manok mo, pwedeng abuti ng 100% ng manok mo ang mamamatay, no? So, gaya nung sa amin, most likely, velogenic yung tumama sa amin. Kasi, out of mga 140 heads yon, ang natira lang sa akin doon is 3 or 4 lang na manok. 4 na hens. Kahit yung lahat yon pala mga mga asils, no? Mga asil type na mga manok. So, pero yung ibang mga asils ko, namatay talaga, no? So, hindi lahat ng asils nakasurvive. Asils and Shamos na mga strain, no? Namatay din yung iba. Kahit gaano kalakas na kanilang resistensya, naka-vitamins, everything, namatay pa din, no? Okay, so, again, tatlong classifications, no? Pero maraming strains yan, parang 7 or more, no? So, lentogenic for low virulence, konti lang mamamatay or wala nga. Mesogenic, madami-dami ng konti. Tsaka, velogenic is, ito yung uubos talaga ng manok mo. So, i-explain natin ito further sa vaccination na part, no? Very important na malaman natin. Now, so, yun yung sa classifications. Ngayon, ano yung mga signs ng manok kung meron na siyang, kung infected na siya ng ND, no? Ng Newcastle disease or ng peste. So, maraming type din siya, no? Pero hindi na ako mag-delve further, no? Sa technicalities. So, it can be respiratory problems, no? Naggagas, no? Gumaganon yung manok mo, no? Respiratory problems. Tapos, pwede rin yung mamaga yung kanilang ulo, no? Tapos pwede ring gastrointestinal, ibig sabihin sa dumi nila, no? So pwede silang magdumi ng green, no? Greenish diarrhea. So hindi lang po malaria ang nagkaka-produce ng green diarrhea, no? So pwede rin siya sa Newcastle disease, no? And tapos yung last is yung pwede rin yung torticollis, no? Twisting of the neck, stargazing, yung nakaganon yung manok, no? Twist yung leeg. Pero hindi lahat ng nakaganon is ND na, no? So maraming kailangan consider para ma-diagnose mo yung sakit ng manukan mo kung peste nga or hindi. Isa doon is yung kung naubos yung manok mo, no? Kasi tulad ng limber neck, nagkukos ng limber neck ng pag-twist, pero hindi niya uubusin yung manok mo. 1, 2, 3, maximum na yan, no? So, yun ang mga signs, no? It can be respiratory in nature, ibig sabihin, sa baga, no? Hirap huminga. Tapos, pwedeng diarrhea, no? Green diarrhea. Tsaka, neurogenic in nature. So, apektuhan yung utak niya, no? Naka-twist yung ulo. No? So, yun yung mga signs. Tapos, transmission. So, paano mahahawa ang manok, no? Importante din malaman natin itong transmission kasi minsan tawag ito, sinasabi natin yung may sala yung kapitbahay natin, no? Napagkakamalan minsan. Okay? So, kailangan natin maintindihan yung transmission. Paano siya napapasa, no? So, parang COVID din to, no? Pwede siyang mapasa through air, no? Kung yung manok mo, syempre humihinga din yan, may mga tumatagsik ang Tagalog niya. No, sorry, hindi kasi ako Tagalog speaker, no? So, mga lumalabas na mga droplets din, no? So, pwede siyang through air, no? Droplets. Tapos, respiratory discharges, kung may sipon, pwede siyang pumasok din doon, no? Sumama. Tapos, syempre, mga lagay din sa pagkain, kakainin ng iba, no? So, mai-infect yung iba. Tapos, merong
through feces, no? Through their droppings nila, pwede din. Okay? Tapos, pwede sa contaminated food and water. Kaya, ang pwedeng makatransmit ito is yung mga ibon. No? Kung yung ibon is contaminated yung ibon, kumain siya doon sa kinainan ng yung manok, no? Nag-iwan siya ng virus doon, kakainin ng manok mo. So, tapos hindi bakunado yung manok mo, yun ang magkokos ng peste sa manukan mo, no? After nun, nung ma-infect na yung manukan mo, kumain naman yung another ibon na naman pumunta doon sa manukan mo, kumain doon sa feeder, yung ibon na yon, nai-infect naman yung ibon na yon, tapos lilipat na naman yan doon sa kabila, no? Lilipat naman sa kabilang farm. Tsaka i-infect niya naman yung kabilang farm. So hindi kailangan not necessarily ang may sala sa sa pag-transfer ng virus is yung kapitbahay mo na nagbakuna. Kasi pwede siyang ma-transmit ng ibon. Tapos ano pa? Pwedeng ibon, pwede pa yung equipment tsaka yung tao. Ikaw pa, pwede ka pang rason, no? Nag-farm visit ka doon sa kabila, hindi mo alam na infected yung manukan niya ng ND, no? So, pwede mo nakuha yung virus doon. Tsaka, kung umuwi ka sa bahay nyo, pumunta ka agad sa manukan mo, no? Hihimas mo yung manok mo, ayun na. So, na-infect na naman yung manok mo, no? Nagaling doon sa kabila. Or pumunta ka lang sa bungan, mayroon para dong hindi nagbakuna tsaka infected yung manok niya, so yung manok mo mai-infect din, no? So equipment tsaka people, no? Kaya kami sa farm, hindi na kami nagpapa-farm visit ngayon, no? Tsaka kayo din, avoid farm visitation din, no? Avoid visiting farms. Kung magbisita kayo ng farm, make sure to disinfect. Pag uwi nyo, parang sa COVID ngayon, di ba? Pag uwi nyo, dapat maligo kayo agad. Bago kayo pumunta sa manukan nyo, kailangan nakabihis kayo muna properly. Tapos, i-disinfect nyo rin yung tsinelas nyo. Mas maganda if meron kayong foot bath, no? So, yun. Equipment din, tsaka people. Tapos, so, yun yung mga ways na pwede ma-infect, mag-transfer yung virus, no? So, tapos, prevention. So, paano natin ma-prevent ang pag-transfer ng virus na yon? So, first is vaccination. Bakuna talaga. So, I will explain further yung bakuna sa next video natin. Kasi mahaba-haba rin yung sa bakuna na lecture, no? Tapos, another one is biosecurity. Yun nga, biosecurity. Huwag magpapasok sa farm. Huwag basta-basta bumisita sa ibang farm, no? Tapos, magkaroon ka ng tawag dito, mga foot bath ka, no? Or anong tawag doon sa car bath, yung sa wheels, no? Tapos mag-disinfect ka din, no? Mag-disinfect ka ng area mo. So pwede mong gamitin sa disinfectant yung mga Vibragard ba yon, no? Ng Pilmico, pwede yon. Tapos syempre, kung bibili ka ng manok, make sure na i-isolate mo siya muna for mas maganda kung mga 2 weeks mong i-isolate yung manok na binili mo, no? So, what do you mean by isolate? So, ilagay mo siya sa area na malayo sa iba mong manok, no? Tapos, ang isa pang gagawin dyan is make sure na huli mo pakainin yung na-isolate mo ng mga manok. Hindi pwedeng balik-balikan mo yun kasi in case na infected yun siya, madadala mo yung virus na naman from that area pabalik dun sa iba mong manok. So, pwede mo ubos yung manok mo. So, make sure to isolate yung mga bago mong manok na binili. Or, tanungin mo yung vaccination status ng farm. Tsaka, alalahanin din natin na yung yung manok na infected ng virus, no, can be can infect even during the incubation period. Ano ibig sabihin nun? Kahit hindi pa siya nagmamanifest ng signs and symptoms, sabi ko kanina, no? Wala pa siyang problema, hindi pa siya hinihingal, hindi pa nag-stargaze, no? Pwede siyang maka-infect ng ibang manok. Tulad ng COVID ngayon. Kahit yung tao na walang sipon or walang ubo, pwede maka-infect ng ibang tao. So, asymptomatic carrier, no? Pwede yun siya. Kaya, make sure to isolate yung mga manok na bagong bili natin, no?
biosecurity, isolation. So again, cause siya ng virus, so wala siyang gamot. No? Signs, na-mention ko bago lang, transmission through air, gaya ng COVID ngayon, respiratory discharges, ganun din, feces, no, sa droppings nila, pwede through contaminated food and water, through equipment, people, kapag pupunta-punta ka, no, yung gamit mo, tsaka prevention through vaccination, biosecurity, and isolation. So, hopefully this helps, no? I will explain yung sa bakuna kasi kadalasan natatanong parati is kung magbakuna ba kami mamamatay yung manok ng kapitbahay namin, no? So i-address ko yan sa next video. So hope this helps. Please subscribe and like kung nagustuhan nyo ang video, and please share, no? So good morning. Thank you.